So, yung kasunod ng animal tissues is yung plant tissues. So, syempre meron tayong mga cells or mga tissues na kung saan ano din ng parts ng halaman na nagi-give rise doon sa mga organ ng halaman so, para maging isang multicellular organism din siya. So, yung una is yung meristematic tissues na kung saan they are small and thin-walled with large nuclei but no vacuoles. Pero kung present daw yung vacuole, it is usually small. So, bakit small? Because yung mga meristematic tissues is, ito yung mga nag-give rise dun sa mga, kumbaga sila yung mga pausbong pa lang na cells or tissues dun sa halaman. So, it has three kinds, the lateral, apical, and intercalary meristem. So, pag sinabi natin lateral, sa side yan. Apical is apex or sa dulo. Intercalary is syempre in between. Okay, so dun muna tayo sa apical meristem. So, yung apical meristem, so pag sinabi nga natin apical apex, either nasa root apical meristem siya or sa stem or sa stem apical meristem. That is ang primary responsibility is growth. Okay, so under niya, meron tayong protoderm na nag-give rise sa epidermis at meron naman tayong ground meristem na nag-give rise sa cortex and pit, and then yung procambium nag-give rise sa primary phloem, primary xylem, and vascular cambium. So, yan yung mga parts ng isang apical meristem. So, asan siya? Ito siya. So, sa root yan. So, sa ram yan. So, yung root cap, nagsiserve as protective, okay, layer. So, dahil siya yung nasa pinakadulo, so siya yung unang sisingit dun sa mga lupa. And then we have the apical meristem that will give rise dito sa protoderm, procambium, and ground meristem na eventually mag-give rise or kapag tumanda na or nag-mature na, will give rise dun sa different parts na binanggit natin kanina. So, ito ay Zea mays root tip. And then we have sa SAM naman, na kung saan yung apical meristem ay present dito sa mga bud or sa mga sa dulo ng mga sanga. Okay, pag tinignan natin yan sa under the microscope is ito siya. So yan yung apical meristem na nag-give rise. So syempre dito sa mga lip primordium. Okay, and then syempre meron tayong bud, okay, na kung saan ito yung magiging another part ng halaman. So syempre meron din siyang protoderm, procambium, and ground meristem. And then we have the lateral meristem na kung saan it contains the vascular cambium na kung saan nag-give rise sa phloem and xylem. Xylem and phloem. Oops, sorry. Xylem and phloem. Ayan. So, ito yung xylem natin and then meron tayong phloem dito and then yung vascular cambium. So, ito yung phloem, ito yung xylem. And then we have the cork cells or yung cork cambium. So, kung maalala nyo, si Robert Hooke, ang tinignan niya is yung cork cells. Ito yung una niya nakita. So, kapag tinignan niyo yung cross-section, yan ay yung nasa loob na part. Okay? Dahil yung nasa pinakalabas is bark. And then we have the simple tissues. So, yung simple tissues natin, meron tayong parenchyma, living at maturity, na most component of the ground tissues. Okay? Especially in the pit region. Yung sabi natin kanina na nanggaling sa cork. And then, sila ay primary without secondary wall. So, kumbaga, sila ay tinatawag nating thin-walled. Okay? So, loosely packed with intercellular space. And then, meron tayong parenchyma cells na under ng parenchyma cells na kung saan that contains large intercellular space which allows gas exchange. So, ibig sabihin, meron tayong two types of parenchyma. Okay? Yung palisade and spongy. Okay, na kung saan ang important points niya is yung photosynthesis. So, kumbaga, itong parenchyma ay present sa dahon. So, present siya sa dahon. So, syempre, dahil siya yung nag-give or siya yung kailangan tumulong dun sa para magkaroon ng photosynthesis. And then, syempre, storage of air dahil kailangan ng air and water and minerals sa photosynthesis. So, pag sinabi nating two-layer, yung palisade, yung compact, yung spongy, yung merong air storage. So, syempre, yung parenchyma, meron siyang ang tawag doon, meron siyang chlorophyll dahil sa kanya nangyayari yung photosynthesis. And then,
Yung collenchyma, so collenchyma living at maturity, kung yung parenchyma is thin-walled, itong collenchyma is unevenly thick. Okay, walled. So, ibig sabihin, meron siyang side na kung saan meron makapal yung side niya. Okay, so vascular bundle beneath the epidermis of a stem or a petiole. So, ibig sabihin, dito siya sa dalawang to makikita dahil ang function niya is flexible support. So, kung yung parenchyma natin ay nasa dahon at flexible support siya, siya ay makikita sa petiole or yung humahawak sa dahon. Okay? Yan. And then we have the sclerenchyma which is dead at maturity. So, sila ay merong thick secondary wall or lignified. Ito yung may lignin. Okay? Typically cortex of stem and bark of leaf. So, kumbaga pagka meron kayong kangkong, ayan. So, yung dahon may parenchyma, yung petiole may collenchyma, yung stem yung merong sclerenchyma. So, dahil ang function niya is for mechanical support and protection. So, syempre, kapag ganyan, ay kung magpapapayat kayo, kakainin niyo yung stem, pero kung hindi naman, ang kainin niyo yung dahon. And then we have the tissue system. So, ground tissues constitute the majority of plants. So, yung mga binanggit natin kanina. And then we have the dermal tissue. So, hindi lang sa animals merong outer covering. So, meron din siyang dermal sa plant. So, yung outer layer of the plant body. So, epidermis ang tawag kapag young plant. Periderm naman ang tawag kapag woody plant. And then yung vascular tissues that contains or yung sinatawag nating xylem and phloem. So, syempre, ang tinatransport ng xylem ay water. Ang tinatransport ng phloem ay food. So, asan ba sila? So, ito yung ground tissues natin na kung saan mandaan yung pit and then yung cortex tapos yung vascular tissues na kung saan ay nandito yung xylem and phloem. Tapos yung dermal tissues yung pinaka outer part. And then meron tayong guard cells na kung saan ito yung nagpo-protect ng or nagko-control ng opening ng stomata and na kung saan yung tiny openings kapag pumapasok yung mga gases. And then napapalibutan siya ng accessory cells. And then yung vascular tissues, so yung vascular tissues contains the phloem and vascular cambium. Ay, ibig sabihin, oo, pati yung xylem. So, yung binanggit natin kanina. So, yung vascular cambium nag-give rise sa phloem at sa xylem. So, pag tinignan nyo siya, ito siya sa, ito ay naka-LPO, ito ay naka HPO. So, yan yung naka-wider. So, under yan ng vascular tissue system. And then, we have the, ito pa, iba pa to. Kasi meron tayong dicot and monocot. So, dito, iba yung position ng phloem. So, yung phloem is nandito sa upper part. And then, meron tayong bundle sheet na kung saan nakapaligid or nakapapalibutan niya yung phloem and xylem. So, yung merong X yung xylem. And then, syempre, meron siyang mga katulong na kung saan ay ito yung tumutulong sa pag-transport din itong sa phloem and xylem.